Oras po natin, 4 na minuto na makalipas ay 9 na umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning! Magandang Sabado po ng umaga mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa DZRH Executive Session. Ako po si Ed Javier. Siyempre kasama po natin ngayong umagang to Senator J.V. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz, Paulo Capino at si Undersecretary Dodo Dulay. Good morning, gentlemen. Good morning. Good morning. Good morning. Medyo malakuan yung pinatutugtog nitong ating gol. Oo nga eh. Parang sarap ano eh. No? Parang sarap matulog. Magkabilugan ng buwan. Tagal ko nang di naririnig yung... Kabilugan ng buwan. Ano ba, Apo hiking? Apo. Ayun, of course. Ano classics. Ano ba ang... Yan ang mga classic, tama. Classics. Hindi naluluma no? Iba music talaga nung ano. Ano ba, 70s, 80s. 70. Pinoy music power yan eh. Talagang siguro dominate ng OPM mga OPM airwaves. talaga, Mga 70s, 80s siguro. no? OPM talaga. Nung 90s pumasok yung mga banda. Mga banda. Dati Apo hiking, mga boyfriends, Rainmakers, no? Yeah, Yung Eraserheads. Ito 90s. 90s na, mga workout. Bye. Happy birthday. Sige, bati muna tayo para yung relax lang na. Dun sa ating, Happy birthday muna. Bago lahat. Ating sa kaibigan, Ray Riquejo. Si Ray. Hoy, Parin Ray, Manila Standard pa ba si Parin Manila Ray? Standard pa rin si Happy Ray. birthday. Bait yan si Parin Ray. Mabait yan si Paring Ray. At syempre, ang aming Senate President Juan Miguel Zubiri birthday ngayon. Uy, Yan. Happy birthday. Happy birthday. SP Migs, brother. Happy birthday. Oy! Yung mga naghahangad na pumalit pa kay SP, Huwag na. huwag na. Sa susunod na kayo. Si SP. Happy birthday, SP. Pakanton ka naman. Wala ka Ed eh. Wala ka eh. Sayang. Bakit? Pare. Last week. Pakanton. Ha? Sino si SP? SP. Oo. Mahirap kay SP. Akala nila wala tayong sponsor eh. Ay, nagpakanton ako last week. Alam mo dito sa barkada, may default ito eh. May default, may default ito. Kailangan dito. Pag itong unang option natin, wala. Ito na. Meron second option. Last option, send JB lagi. When all else fails, Well, yan na. Send JB na. Back to basics, ha? Back to basics. Yeah. Pero masarap naman, diba? Oo, masarap yun. Masarap yun. Yung ating mga... Pero palagi tayo iniimbita. Nino? Nung bata mo. No, si. GM. Emerald. Nako. At any given time. Yung GM. GM. Mabuhay ka. The best siopaw, ha? Siopaw. The best siopaw. Oh. Emerald siopaw. Yan. Emerald. Kaya lang GM, may reklamo ako sa'yo. Wala pa yung ambulansya. Yung mga bata mo, iniipit yung ambulansya ko. Bakit ganon? Parang gusto pa nila magsumbong ako sa'yo. Yan, tama. Diba? Tama. Ito, Mabuti sinusumbong mo na ngayon. Ferdinand ba? Ferdinand Bong. Ferdinand Bong. Hindi, ano daw, second batch. Second batch. Si Ferdinand Bong. Baka naman abutin pa ako ng susunod na presidente nito. Nilalagay pa lang na yata yung makina. SKD raw eh. Ha? SKD eh. Di ba? Good morning, Bong. Morning. Bong. Bibiro lang naman tayo. At saka Biro. GM. GM, mabuhay ka. Mabuhay. Ba, ano pa ba ang mga issue? Ba, yan may naririnig ko. Meron na naman daw bang transport strike? Sa Monday. Monday, Tuesday. Nag-announce na ba? Nag-announce na. Piston sa Manibela. Nako, problema naman dyan. Yung mga mananakay na naman ang mahirapan. Di ba? Ano ba talaga ang inireklamo para naman makatulong dapat tayo? Dapat magkatulungan talaga yan eh. Kasi ang tagal na nito 2016 pa yata yan 2017 eh. Workout. Ano yung modernization na naman? UV program, modernization, yes. Kasi tatlo yung hindi na re-resolve eh. Unang-una, sinasabi ng mga
nagrereklamo. Oo. Yung modernization, walang problema yun. Talagang kailangan naman. They understand the need They to understand modernize. the need. So tinatanggap ng lahat na kailangan talaga mag-modernize. Yes, Okay. tinatanggap nila yan. Oo. It's the cost of modernization number 1 yun. Oh, siyempre mahal eh. Mahal yun eh. Yung iba, sinasabi nila, kaya naman namin mag-modernize Euro 5, etc. 750,000, 780,000. Huwag naman nyo kami pilitin na bumili Doon sa o two- mag-modernize doon sa 2 million. 2.8 Sobra naman million. yun. Mahihirapan kami. Paano namin babayaran yun? Alam mo So, nyo, ang problema talaga dito, nangyayari, ano talaga, cost. Cost ng issue. Prohibitive cost, ang Prohibitive ang cost. Number 2, yung tungkol doon So bakit naman sila bakit naman sila mag-i-strike dahil sa cost? Pwede naman pag-usapan lagi yung cost, di ba? Ay, hindi. Hindi, ini-insist eh. Ha? Ini-insist eh. Ini-insist eh. Nag-announce na yata Ini-insist nila na ganun ang gagawin kasi kasi yun ang gusto nilang maging modern jeepney, yung 2.8. Kasi, Ano yun? Parang bus. Parang bus. alam oh. mo, Hindi na ako jeep na yun eh, personally, di ba, bus yun? Sen, Kong, Yusek, Pao, hindi ako nagagandahan doon sa mod, yung parang bus. Bus, oo. Pangit eh. Bakit hindi i-retain yung iconic na jeepney design natin, pahabain, pataasin ng konti para kasya yung nakatayo. Gawing Pero i-maintain aircon. mo pa rin yung... Alam mo, nasabi ko meron yan, din. paring Ed, di ba, meron lumabas na balita, ito na yung Francisco Motors ba? Yes. Oo. Yung Francisco Kaya Motors, daw nila, willing kaya. daw sila Yes, kaya na nila. magpabigay ng libre ba? Libre pa nga binibigay yata yung jeep, ano? Hindi naman libre. Libre o libre sakay. Parang gano'n, libre sakay. Oo. Pero yung kanilang jeep, yun yung... Traditional. Yung dati. Pero Oo. magiging, ano ba, electric. Aircon. Electric, Aircon. electric Aircon. siya, electric jeepney. di- ang offer ng Aircon Francisco, pati. no? Aircon. Kasi At that. tinitignan ko yung parang mga coaster na maliliit, Yeah. yung mga pangit eh. Oo. Hindi ako Hindi bagay. personally, hindi ako nagagandahan kasi alam mo, iconic nga yung jeep ng Maynila eh, 'di ba? Naalala ko sumasakay ako niyan yung Guadalupe, Cartimar tatluhan lang eh. Oo. Tatluhan bawat isang side. Ay, Tapos malilit yung pa, yung tatluhan, maliit pa. Naging limahan. Yung limahan, naging animan. Yung mga bandang 80s, naging waluhan. Palaki ng palaki, paganda ng paganda. Pero, naintindihan din naman natin na kailangan na talagang i-modernize, luma na talaga yung marami. Pero sana naman magkatulungan yung gobyerno at saka yung mga transport groups para, ano ba, Oo. pwede bang, ang tanong ko nga, sigurado namang, alam mo yung 2.8, ako nga hindi ko kaya yung 2.8 million bumili nun. Oo. Di ba? Marami dyan. Baka 3 henerasyon na. Oo. Salin-salin lang Hindi, yung alam mo, Pangal- ang sitwasyon, di ba, parang Jonat, ang sitwasyon, maraming mga chuper naman talaga ang hindi nagmamay-ari ng kanilang Marami sasakyan. Marami rin. So, ibig sabihin yan, ang mamumuhunan yan ay yung kanilang mga Operators. operator. Ang tanong dito, yung bang mga operator nila, kasi alam ko maraming operator dyan, iba nga dyan, OFW, nakaipon lang, Marami. bumili. Yung bang halaga na yun na 2.8, kahit pag samasamahin sila, yung ba, kaya bang mag-ambag-ambagan yun, tsaka gumastos, di ba? Hindi nga nila Oo, yun eh. exotic Kasi may eh. yung consolidation program na sinasabi nila, kailangan 15 units. units ang nandoon sa consolidated na grupo na yan. Oo. Eh, paano yun? Eh, marami Sino may dyan. Marami dyan. Isa lang. Isa lang. Di ba? Kasi sabi ko nga, salin-salin na yan eh. Mm. Galing sa tatay, napunta sa anak. Anak. Ngayon, pinapasada na ng lolo. Eh, isa nga, baka hirap pa. Eh, pagkatapos gagawin nating 15. Eh, Medyo may problema yon. Tapos, yun tungkol doon sa magsasama-sama sila, problema rin yun. Kasi, kagaya ng mga iba, gusto nila sarili nila eh. Sila yun eh, may dala. O, paano yung ma-workout Ito na tanong yan? ko, kung 2.8 million yung isang coaster, yung isang coaster, modern jeepney tawag. Pero, tapos magsasama-sama sila, ano yun? Bahala yung grupo na maghatian, ganun ba yun? Yung nga Isa hindi lang ma- yung hindi isa lang yung malinaw eh. coaster. Yung ngayon dapat Isa na lang yung liwanagin boss, eh. Yung ngayon dapat na liwanagin. sana maliwanagan Para ma-workout. ng DOTR. DOTR at saka ng LTFRB. LTFRB. Yeah. Tapos pangatlo, pinaka-importante, No. yung ruta. Oh, yung rationalization ng ruta. Kasi napakarami dyan, yung rutang profitable, No. hindi Doon na lahat. nagiging profitable kasi sobrang dami na ng mga nandoon. units na pumapasada ron. Oo. And in sharp contrast, ang dami naman ruta na walang pumapasada, di ba? Tapos marami namang pagkakakitaan. Marami Ang pagkakakitaan tanong doon. nga dito kung Jonat, di ba? Pinag-usapan natin kanina. Meron bang datos na hawak ang LTFRB sa lahat ng ruta na dito sa Pilipinas? Ano kasi kung naalala nyo, tayo pa noong isang dekada na yata natin sinasabi,
ano ba talaga ang bilang ng mga bus sa EDSA? Di ba? Hinihingi lang natin, tinatanong natin. Hindi ba talaga binigyan yung prangkisa sa wala EDSA? yan. Wala silang ilang ganyan. dekada na yung tinatanong natin. Hanggang ngayon, di ba natin Wala tinatanong, silang di ba? ganon at wala silang data tungkol sa ilan ba talaga ang the Illegal. average ang sumasakay dito sa ruta na ito. Oh, Yan, wala. Una nga, ilan muna yung may prangkisa? Ilan ang pumapasada? Ilan ang pumapasada? Ilan ang sumasakay? Wala, ano? Walang ganon. Yun lang, ang akin lang naman dyan, sana magkapaliwanagan, di ba, mag-usap. Hindi kasi po pwedeng yung matigasan, Oo. tulad niyan. O sige, wala na extension hanggang Abril. Di ba? Kami naman, strike! Ang punot ng dulo, ang nahihirapan mamamayan. Mananakay. Mananakay. Galing lang ako sa Cebu, no, sa Asturias. Doon in-implement na nila yung modern jeep. No? Oo. Ang problema doon, yung mga tricycle, mga na-displace kasi Yan, another issue. nawalan sila ng hanap buhay. Hanap buhay. Pero magandang ginawa doon. Kaya nga ako nagpunta roon. Alam mo, hindi ako masyado sa IX, pero ito talagang crisis situation dahil kailangan natin bigyan ng ayuda itong mga ito dahil nga na-display sila dahil implemented na yung kanilang jeepney modernization. So, ang gagawin nila, itong AX na binigay namin ay hindi lang para ibigay lang pero gagamitin for training for alternative livelihood para sa Doon sa mga tricycle. tricycle drivers. Yung AX Dapat yung sa ganun siguro. DSWD. Para magamit nila for training. Hindi lang basta ayuda na binigay lang, dole Dole out, out. Pero ito ay para magkaroon ng alternative life. Dapat ganun siguro ang gawin sa ibang lugar na kasama yung alternative training at ibang mga pwedeng pasukan na livelihood Yes. na alternative dun sa mga madidisplace kung sakasakali. Dahil may mga pero madi- dun sa siguro. pero syempre kailangan din talaga natin in the future talaga na rito yung safety na ito, yung more of yung safety ng yung roadworthiness at syempre convenience din. Pero kailangan may kamada ng ayos in line with the mass transit. Kung saan yung Yes. mass transit, dapat itong mga rota ng mga Naka-align naka-align. Kumbaga feeder sila sa mass transit para may ayos natin itong gulo sa Metro Magaling yung Manila. mga iniisip mo si JB, ha? Matagal na Tama, di ba? sinasabi Tama. matagal na sinasabi ni Sen yan eh. Matagal na rin tinatanong natin, nasaan ba yung transport plan? Master plan ng transport. Nasaan yun? Kasi Yes. maraming pumupunta rito. Marami Chapsuy yan. tayo eh. Kung Hindi, tsaka Jonah, ako chapsuy lagi. Chapsuy na, Ang tanong ko nga, napaka-chapsuy nito eh. Pwede ba isang ahensya lang ang mag-aayos niyan? Parang ang gulo kasi merong DOTR, merong LTFRB, merong LTO, di ba? Meron yung LGU pa. LGU. Last time, the last time I heard, kami rin nagsuggest noon na i-consolidate na yung Land Transport Authority, yung Land Transport Agencies Into one. into one, Land Oo, Transport tama. Authority. Oo. Parang TESDA. Sa kanya na lahat. Sa kanya na lahat. Oo. Yung prangkisa, yung pagbibigay ng ruta, etc. Yung ganong klase. Pati yung driver's license, etc. Yung lahat na. Isa na lang. Isa. Oo, pwede. Pwedeng ganon eh. Para hindi Pero baka nagkaka... kailangan ng batas doon, Sen. Yes, kailangan talaga ng batas. Kailangan yun. Total, si Sen naman yung Proponent ng mass transport, saka yung mga critical Master infra. plan, oh. Baka naman, Sen, makaisip ka ng matinding solusyon. Baka ikaw talagang hinihintay eh. Well, sana maipasa natin itong yung aking unang bill actually na file yung Comprehensive Master Plan for Infrastructure Yan. Development. Dapat naka-align din dito yung mga agencies na nagbibigay ng mga prangkisa para nga pag andyan na, pag nandun yung master plan kung saan dadaan yung mga mass transit, sabi rin yan lang ang paraan para maayos ang traffic natin. No. Siya para spread yung development, spread out. Yung mass transit talaga tayo kailangan matapos. Pero dapat yung mga dapat may rationalization ng routes talagang nakaano siya. Kumbaga, siya yung feeder sa lahat ng mass transit para Kaya- hindi yung doble-doble tulad ng EDSA, nandiyan na yung MRT, meron pa rin bus. Dapat yan, nabawasan na noon eh. Di ba? Oo. Nung naging online na yung MRT. So, dapat mag-feed na lang siya. Siya na yung magdadala sa ibang lugar, papunta sa stasyon ng mga tren. Kaya maganda yun, Sen. Pero baka nga doon sa iyong panukalang batas, maisingit mo na din. Di ba yung pagra-rationalize naman ng mga agencies involved dito sa Kasama transport yun. sector. Kasama Diba? dapat. Parang yung ginawa mo, Sen, doon sa housing. Universal. Housing. Hindi, doon sa housing. Housing, tsaka Kung sa saan yung universal mga healthcare. housing agencies dati, Under one NHA, HLURB, di ba, Pag-ibig, etc. Ilagay Iba-iba lahat yun sa eh. lisod. O ngayon inayos ni Sen,
Diba? At pumasa naman at napirma ng Pangulo, naging isang departamento na lang. Isa lang. Isa lang. Pero umayos ba? Hindi pa. Easy. Easy. Alam mo, Easy. naintindihan naman natin, hindi overnight. May po transition, yan. may transition. Kaya lang itong sa modernization, balikan ko lang parang Jonat, napakatagal na nito, 2016 na pinag-uusapan . Sa akin naman, makabuluhan ba yung pag-uusap? Kasi merong iba, sasabihin lang kung ano yung gusto at ipipilit na Yun na. ibara sa'yo. Hindi ho yun Hindi pwede yun. consultation. Yun ho for information. Ang kailangan ho, marinig nyo naman din, ano ba yung hinaing nung mga transport sector? Diba? Ano ba ang kailangan nila? Kung mamahalan, meron ba na paraan para makapag-subsidize ng kaunti? Diba? Halimbawa, kung 2.8, pwede bang yung 1/3, 1/2, o 1/4? Diba? Ma-subsidize para naman maibsan yung agam-agam Ang nung key talaga niya financing. Kailangan financing. matulungan dahil imposibleng makaya yung 2.8. Pero kung yan ay magkakaroon ng magandang amortization sa ating government bagal lang, agencies, no? diba? Yung mga ano natin, mga GOCCs na mayroong mga di ba? Baka kayang land bank o Mga DBP. credit institutions. Credit, no? Total, kung gawin mo 5-10 years to pay yan, posible. Kasi abot naman ng 10 years ang mga sasakyan kayang-kaya . Kumbaga, Affordable. pwede bang gumawa ng programa, yung ginawa ng dating Pangulong Marcos Sr., di ba, yung sa Masagana 99 for the agri-sector. Agri yun. Ito naman parang whatever, Masagana 99 din for the transport sector naman. Pwede. Hindi ba? Kasi kung at least yun, yung pinautang, hindi nakabayad, alam mo, napunta sa farmers Hindi ba? Hindi nilustay Hindi naman nalustay yun Hindi ba? Ganun din yan. Baka naman pwede. Yun lang naman ang ating hiling kasi habang nag-aaway po yung gobyerno at saka yung mga transport operators at grupo, Piston, Manibela, sa Lunes mag-i-strike kayo, nasaktan ba yung gobyerno? Yung iba kuya-kuya-kuya lang doon sa opisina nilang air condition, ang mahirapan yung mga mananakay. Di ba? At saka gagawa ng mga band-aid solutions. Magagawa ng mga band-aid solutions. Sana mag-ayos-ayos, di ba? Kagaya nito, one big example kung paano yung dysfunction. Number one, sabi ng MMDA, dapat bawasan ng mga sasakyan sa kali. Kasi traffic na Lalong-lalo na private cars. Ito ngayon ng LTFRB at saka yung mga car companies. Hindi. Nalagyan namin ng additional 10,000 motorcycle. Dinadagdagan ka pa rin. Yung capacity ng kalsada, dinagdagan mo pa rin. Tapos itong car companies, tuloy-tuloy. Benta lang ng benta. Tinitignan ko nga yung kanilang performance. Increase in sales lahat Hindi, tsaka kung titignan mo yung total car sales natin every year, mga 300,000 every year. Saan pupunta yun? So in 3 years time, almost 1 million vehicles will be added to our streets. 300,000 yan. Hindi naman dumadami kalye natin. Ang sinasuggest nga natin, pagdating sa mga kotse, di ba sinasabi natin dati, either may moratorium ka sa pag-ano ng kotse, Benta, pagpasok. o kung kukuha ka ng kotse, dapat merong retire. Parking. Retire. Number 2, kung kukuha ka ng kotse ngayon, dapat meron kang parking. Nasaan yun? Wala. Kaya nga tama no si Presidente, talaga mamadali niya na yung ang mass problema, transit. That's the only way. That's the only way talaga. Kaya nga nalungkot ako, alam mo, nangyari nung yung budget, yung unang budget. Natapyasan pa yung budget for railways, no, noong unang pagbalik ko. Hindi, alam mo na, binabantayan ko yan. From the HGAB, sa NEP, halimbawa 70 billion yung portion ng gobyerno natin para doon sa mga right of way at yung iba pang mga ayusin sa daan to pave the way for the construction. Kasi loan yan di ba, sa JICA. So we are already paying for it. So hindi pwede yan ma-delay. Natapyasan, naging kalahati, madidelay tayo. No? Kaya binalik namin sa Senado yan, ni-restore natin 70 billion para tuloy-tuloy ang paggawa. Lalo na yung mga may mga inaayos pang right of way at iba pang may utilities na ililipat. Iurong. So lahat pero yun alam mo, doon kukunin. Sen, pag ako nagagawi dyan sa bandang Bulacan, yung mga balagtas, may kita mo na talaga yung ando na. Yung sa North-South Commuter Railway. NSCR. Narinig ko din si Pangulong BBM, parang yung percentage ng accomplishment nasa mga 60,
70%. Ano ba ito? Trend to? Trend. Light rail, oo. Ito yung Light train, parang LRT. Parang LRT na nandoon Oo. sa tracks ng PNR. ng PNR. Oo. Na high speed, Halimbawa, meron North-South commuter line. May- Royal commuter Mula railway. saan to hanggang saan? abay Mula magmula Laguna. Clark hanggang Kalamba. Hanggang Kalamba. Hanggang Kalamba. Ba, okay Ba? At yung, alam mo, yung sabi Dadaan ng Metro Manila. dadaan na Metro Manila. tapos naka-align siya doon sa Metro Manila subway. So talagang bababa ka. Parang pumunta ka ng Japan, di ba? Pupunta ka doon sa isang lugar, bababa Seamless ka nung isa. dapat. Yung JRS line, di ba? Lilipat ka. So, yun ang maganda, Sen, na i-restore mo. Kasi pag yung mass transport talaga, kasi Yan ang solusyon dyan. yun ang solusyon eh. Sinasabi nga ni Kong Jonat, bawal alisin mo yung private vehicles. Di ba? Ang tanong sa iyo ng mga tao, Sa kami sasakay. sa kami sasakay, wala namang mass transport. Wala naman. Pero pag nandyan na yung North-South commuter Wala silang railway, convenient wala silang yun. masasabi. Mas Halimbawa, convenient yun. ako parehong, tiga Pampanga at saka tiga Paranaque. Biro mo, tinitignan ko yung mga pronouncements ng DOTR. 1 hour 45 magmula doon sa Terminal 1 hanggang sa Clark. Biruin mo yun? Yan yung aspiration natin. Gusto natin mangyari yun. Pag sabi ko nga, pag binyahin natin ng kotse yan, umalis ka ng San Fernando, pumunta ka ng Terminal 1. Kung hindi ka abutin ng 3 oras, swerte ka na. Ngayon, ang kailangan lang dyan, may tutok. May tutok. May tutok. Kagaya ng right of way problem. Aba, maganda yung solusyon ng presidente ron. Ako natutuwa sapagkat inisyo ng presidente yung paggawa ng committee doon sa acquisition ng Interagency, no? ROW. Interagency. Oo. Interagency. Para isa na lang yan. Isa na lang. At saka permanente dapat, hindi yung paiba-iba ang mga permanente kayo. At saka yung alignment, liwanagin ninyo kayo-kayo. Oo. Halimbawa, Secretary Manny Bono at saka Secretary Bautista, Mag-usap kayo. Hindi po pwede yung... Tapos yung mga utilities. Yan ang nagiging Ayun ang problema. mabigat. Yung mga Yes. utilities, hindi nag-uusap yung mga yan. Kaya nga siguro kailangan na natin itama lahat ng pagkakamali in the past decades na alam mo tayo na una nagkaroon ng PNR, Oo. LRT. Tayo lahat yan. Tayo lahat. Gagagaling lang namin ng ASP sa Bangkok. Naku, nakakaingit. yung ikaw kanilang naman yun ang infra, sinasabi ko sa iyo, Sen. Nakakaingit. Oo. Sa Malaysia, sa Indonesia, they invested heavily on infrastructure noong 90s. Oo. Kaya ngayon, talagang umusbong ang ekonomiya nila tsaka mas convenient Kasi na. tignan mo naman, Diba? binabanggit ni Sen yung Bangkok. Pagdating mo doon sa Choborno Subi Airport. Airport. Diretso ka na. Diretso ka doon sa kung saan yung shopping district. Sasakay ka lang ng tren sa ibabaw. Pagbaba mo, nando ka sa hotel mo Kaya, Hindi ba? Kaya Ganon nga, din sa Hong Kong. hopefully maipasa natin itong Comprehensive Master Plan for Infrastructure Development precisely to address this issue na napag-iwanan tayo ng ASEAN neighbors natin dahil yung political system natin is 3 years and 6 years. Short term and medium term. Karamihan ng opisyal, tinitingnan yung legacy may iwan nila. Tama. Alam mo, ang Kanya-kanya. Pero Kanya-kanya. alam mo, kahit na sinong umupong presidente, dapat ang mga big ticket items, railway, Basic yan, very basic. Itong Utilities. mga highways, utilities, dams, lahat isama na natin. Ano yan ang execute, planning, research, execution, Matagal yan. implementation, 30 years yan dapat. Long 50 term. years, long term. So sana, kung may pasa ito, ang magiging rasyonal nito, kahit sinong umupong presidente, may pet program sila, pet project. Tuloy. Ang infra tuloy. Tuloy. Tama. Yan. Kung baga sinasabi mo, isa sa batas na to. Sa batas na. Oo. Parang yung pagsasabatas ng healthcare. Yung universal healthcare. Importante yun eh. Kasi otherwise, hindi ka makakano ng primary healthcare, tertiary. Wala kang magagawa. Wala. Mabuti Pag hindi nga. mo inayos yan. Pero yun nga, Sen, nabanggit ni Kong Jonat kanina, baka yung pag-rationalize din ng mga agencies. Yes. So baka panahon ng pagsama-samahin yung LTO, LTFRB, yung road transport ba? Wala na yun. Wala na yun? Wala na yun. Pero ang meron, yung OTS at saka yung Transport Cooperative, Office of Transport Cooperative. Pati yung transport ko. Hindi mo pwedeng pagsama-samahin na lang yun, pag-aralan, di ba? Pwede yung pag-aralan. Kasi katulad nung sa right of way dati, bago ginawa ni Pangulong BBM tong interagency na right of way. Wala yan, kanya-kanya yan. Wala. Pupunta ka muna sa DP pag ang project mo ay kalsada. Pupunta ka sa DOTR pag ang project mo ay release. Di ba? Pupunta ka rin doon sa housing, etc. Ang dami mong pupunta niya, mahihilo ka bago mo magawa yung gusto mo. Di ba? Kaya maganda yung interagency committee na yan on ROW. Pero ROW ba yan sa railways lang? O Hindi. Right of way lang. pati Kasama DP? dapat Pati yan. highways yan. Pati DP? Pati lahat. Roads? Kasi Roads. kasama dapat yan yung local government. Kasi local government, kanya-kanya yan. Hindi mo naman ma-implement lahat yan kung wala ka suporta ng LGU. Kagaya nangyayari, yung sinasabi ni Secretary Bautista, okay lang yung sinasabi niya tungkol doon sa subway. Oo.
40% ang nagagawa pagdating na sa mobilization. Ibig sabihin na yung mga halimbawa yung mga gamit na ilagay na from one area to the other. Pero 16% lang ang talagang yung physical accomplishment. Bakit? Kasi yung Right, ROW talaga pinaka-problema. Halimbawa dyan sa Pasig, yung Meralco area. Kaya hindi na, ang daming buildings doon, hindi nila nakakausap yung mga may-ari. Tapos, kinausap nila yung mga may-ari, sabi nila, hindi namin pwedeng ibigay sa inyo ito ngayon. Meron kaming utang pagdating sa taxes. Di kausapin yung DOF at saka si Vico. Yung mga ganun ba? Hindi sila nag-uusap. Bakit ito ba? May right of way issue mo sa ilalim ng lupa? Meron. Ha? Meron kasi. Di ba that's owned by the state? Legally. Sa papel. Sasabihin nung sa'yo, sige, di pumasok ka dyan. Hindi kita papapasukin. Saan mo ilalagay yung equipment mo? Kaya ang sa akin lang, ang importante, usap. Di ba yung usap na maliwanag? Di ba? Alam nyo, binabanggit niyo yung Pasig, Quezon City. Meron din dyan, tatamaan na subdivision medyo matindi. Subway? Oo, yes. Ayaw magpadaan sa ilalim. Ayaw magpadaan sa ilalim. Yes. Nakikipagmatigasan. Alam mo ninyo, importante. Parang alam mo yan. For national interest. Sino ba yung may mga kaibigan tayo nakatira dito? Ha? May mga kaibigan tayo nakatira dito? Meron. Yung bang mga kaibigan natin na yan, ano ba yan? Negosyante? Pwede. Ang mangyayari dyan, parang nangyari sa MRT at saka doon dito sa LRT1 extension. Alam mo ninyo, magkakaroon parang ang maganda lang sa yung alignment, titira na. Lihis ng konti. Saan pupunta? Alam mo, naalala ko lang noong panahon ni Pangulong Erap, nung pinaplano itong MRT, ano ba ito, 3? Sa EDSA. Ang dami ding nag-o-oppose dyan Diba? Sabi nila, ang mahal, yung ridership, ang taas, hindi mamimit yan, 500,000 passengers per day, etc. Boss, ngayon sobra-sobra Ang dami ring umaangal dyan, including yung mga private interest ng mga mayayaman na nasa gilid niya na ayaw matanaw yung bahay nila. Kaya nga gumanon yan Tama. Kaya gumanon ganon. Kung naalala ninyo, di ba? Noong unang tinayo yung MRT na sa EDSA, ang problema nun, walang sumasakay. Di ba yun ang unang problema nun? Konting-konti sumasakay. Nag-iintay sa sila, libre sakay pa nga noon para lang sumakay ngayon, 10 years, 15 years later, kulang na. Di ba? At yung mga... Ang tagal, no? Isipin mo, panahon pa ni President Erap nung inaugurate yan. That was 1998. So, yung railway na bago, nasusunod, mukhang 2028 pa Alam mo, ang maganda sa ginawa nila Pangulong Erap noon? Ba'y talagang massive yung information campaign. Talagang ipinapaliwanag sa tao ano yung gagawin, bakit kailangan gawin, ano ang mga benepisyo, bakit nagta-traffic dito, hanggang kailan tong traffic na to, hanggang makita alam mo, ang mga Pilipino, matiisi naman Kailangan lang maganda ang pagpapaliwanag. Katulad nung maganda yung paliwanag, naintindihan nila at sinuportahan nila. Kasi ang dami nagalit doon, yung mga may-ari ng bus, yung mga may-ari ng mga kolorum. Kasi mawawala yung pagkakakitaan nila. Pero alam mo ninyo, yung mga self-interest, dapat naman siguro isang tabi na muna natin ng kaunti. For the greater good. For the greater good of the... At saka sana, nung panahon na yun, sayang, no, yung naudlot yung kay President Erap, nandun na yung MRT sa EDSA, dapat na-rationalize na rin yung mga bus nung panahon na yun. Oo. Diba? Ang gulo-gulo ng mga bus doon dapat ang capacity ng EDSA is, hindi ako nagkakamali, sa mga committee hearings, 1,800 lang dapat. Nasa almost 4,000 ang buses sa EDSA nung mga ilang dekada, no? Kahit nandiyan na yung MRT. Dapat ay ayos nung panahon na yun. Yan naman makukompute yan di ba? Sa UP meron transport center ba yun? Meron. Nakukompute nila kung gaano karami kalsada, gaano kahaba yung kalsada, gaano kalapad, ilan ang dumadaan, ilan lang ang dapat dumaan at pag hindi ganito na lang ang kaabuti natin sa traffic. Di ba? Kaya ako natutuwa yung nakikita ko yung progreso ng North-South Commuter Railway, di ba? At Metro Manila Subway project, sana magtuloy-tuloy, mapabilis, pati yung ginawa ni Pangulong BBM.
Ito na lang, yung right of way sa PNR. Naririnig ko, doon yata sila nagkakaproblema. Nagkakaproblema sila sapagkat may mga tao ron eh. Oo. May mga tao sa loob, yung dating release dating nag-occupy. Siyempre, diba? nandun Lahat pa naman sila yan meron. ano mo yun, ilalabas mo sila. Ang maganda yung plano ng gobyerno para sa kanila. May resettlement, Yes. di ba? Hindi sila ilalayo kung saan sila dating nakatira. Ito yung mga release na napabayaan. Oo. So, sana lang, suportahan natin. At again, banggit ni Kong Jonat yung LGU. Sana yung mga LGUs, suportahan. Kasi meron ako naririnig na may mga barangay daw. Yun ang mahirap. Mga barangay chairman, barangay Yes. captain, hindi ko po nila lahat. Dapat pag project National of project. national interest, dapat Support. tulungan, Tsaka mga suportahan, judge. no? Yung mga judge. Mga judge. TTRO. Baka mag-TTRO. Huwag naman. Sana tulungan natin maging Kasi successful. actually, sinama ko na rin, Ed, yung doon sa comprehensive master plan, hindi lang to transport. Oo. Sinama na rin natin yung sa water. Dahil kailangan na natin talaga ngayon seryosohin yung water management, no? Oo. Kasama yung paggawa ng dams at lahat. At energy, sinama na rin po natin. Yun. Oh. Kasi talaga alam mo, Utilities, kahapon nakabara ako doon sa EDSA ng 4.5 oras eh. Alam mo talagang hindi ko maintindihan kung paano pa tayo uusad kung hindi natin matapos tong North-South Commuter Railway na to. Metro Manila naman ako, Subway. kasi alam nyo, ako'y saksi nung ito'y kinumit ni Prime Minister Shinzo Abe. Sa Japan. Noong 2016 lang yun eh. Oo. Na nung kinumit niya, andun ako sa dinner with PRRD. Doon niya lang sinabi, in-announce niya na Japan will undertake the North-South Commuter Line and the Metro Manila Subway. So, sobrang ko nun, parang wow. Ay, sa JICA. Panaginip. Pero ngayon, sabi niyo nga, nakikita na natin. Nakikita mo na, ang lalaki. Sa gala, pero talagang dapat tuloy-tuloy Ayusin lang natin. yung kasi ang balita ko, yung iba, gagaya dyan sa Malolos, yung Malolos section. Segment. Oh. Nag-advance na yung ina-advance, binabayaran na mismo ng mga kontraktor kasi sa bagal ng pagbabayad ng gobyerno. Ayun. Ewan ko kung sino nandiyan ngayon sa in charge sa mga railway. Alam mo naman dapat lang siguro to be fair, kung merong natapos yung private sector, bayaran nyo naman on time. Tama naman yun, di ba? Pero minsan naman, just to be fair about it, marami din naman kasing mga GenCon na sinasubcon. Tapos namumroblema yung subcon. Siyempre, ang GenCon ang tatamaan, di ba? Kaya dapat... Again, it's a matter of enforcement. Yes. Ikaw ba, GenCon? Ito pinag-usapan natin. Oo. Ngayon, kung sinabcon mo yan, problema mo yung subcon. Huwag mo akong bibigyan ng problema. Oo. Kaya, hindi mo na naman masisisi minsan, yung tiga-gobyerno, just to be fair, kasi mau-audit sila kung babayaran kita, tapos yung physical accomplishment mo, less than dun sa sinisingil mo. Diba? Kaya, dapat naman, pero, in contrast, pag yan naman ay tama ang physical accomplishment, tama yung billing, gobyerno dapat naman bayaran nyo ng mabilisan. Saka yung documentation. Yung documentation. Kaya mas maigit, bayaran tayo ng mabilisan, basahin mo na lang. At saka yung documentation, kung ang kulang lang ay period at hindi kama, ayun. ay wag nyo. Wag naman. Just to be fair, para maging maayos yan. Pero ito ang fair na fair. Yan. Malaking papremyo ang naghihintay sa 9 p.m. draw ng PCSO Lotto Games ngayong Sabado, April 13. Sa inilabas na jackpot estimate ng PCSO, tumataginting na 222 million pesos ang maaaring mapanalunan sa Grand Lotto 655 habang aabot naman sa 6.5 million ang jackpot prize sa Lotto 642. Kaya naman punta na sa pinakamalapit na Lotto outlet sa inyong lugar at tumaya sa PCSO Lotto Games. Sabi nga ni GM Mel Robles, sa bawat taya may kawang gawa dahil ang inyong taya ay ginagamit din ng PCSO para makatulong sa mga nangangailangan lalo na sa serbisyong pangkalusugan sa mga mahihirap na komunidad sa bansa. Pero tandaan, mag-ingat sa mga scammer at tumaya lamang sa PCSO Lotto outlets o gamitin ang PCSO eLotto web app. Magbe-break lamang po muna tayo. Oras po natin, 36 na minuto na makalipas ang ika-9 ng umaga. Good morning! Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin dito Senator J.V. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz, DOJ Undersecretary Dodo Dulay, at si Pao Capino. Good morning, gentlemen. Good morning. May babasahin lang ako. Sige, Pauski. Tanong ng isang ating YouTuber kay Senator JV sa DZRH YouTube.
Tanong ni The Harbinger. Yan, bigat pakisabi naman po kay Sen, baka pwedeng i-loan yung mga bagong Jeep through Pag-ibig. Possible ba yun o tamang ahensya ba Pag-ibig, yun? pambahay lang. Pambahay lang, Pambahay lang Pag-ibig, yun. eh. Hindi, pero siguro ang tanong niya, baka pwedeng may ibang institution Or na agency. mag-assist or agency na magkaroon ng fund Pwede naman para siguro. mapondohan DBP. ito. DBP is supposed to be DBP. doing that. Ayun. Ngayon, ang nagiging malaking problema pati, yung saan mo itatapon o kaya anong gagawin mo dun sa mga lumang jeep. Oo, isa pa yun. Pare, Diba? ayos yan. Yeah, may mga GFIs naman na Na nag-government pwede. financial institutions na that will cater to that. And tama si Kong John at DBP ang isa. So, baka naman, pwedeng maglabas na baka magandang naman pwede package. nang ayusin Kong yung DBP yan. Total, yung merger with Land Bank. Hindi na mukhang natuloy. hindi na natuloy. Di ba? So, baka naman pwedeng gumawa kayo ng programa, di ba, para dito, na yung bang soft lang ang interest rate. Di ba? Palagi ko Magandang amortization. Yung nakikita, affordable. yung mga Japanese loan, diba, parang 0.01% diba, distributed over a period of 30-40 years. Kaya nila yun. Baka naman pwede. Actually, kaya nila yun. Pwedeng ang DBP mag-concentrate dito para sa ating transport sector para matulungan itong mga modernization ng transport, no? Kaysa naman kung doon sa malalaking mag-concentrate sila sa malalaking mga negosyante na nangyayari bihis na bihis lang, 'di ba? Hindi naman binabayad. Yun yung mga hindi nagbabayad eh. Diba? So dapat mag-come up ang GFIs like a DBP for our transport sector. Di ba? At makita ng mga transport groups na talagang genuine yung intention ng gobyerno na tulungan Dapat yung sila. interest, ang key dyan yung interest eh. Dapat Mababa. Actually, available yan. Available sa DBP. Di ba? Kahit dahan-dahan. Di ba? Umpisahan natin yung, let's say, Metro Manila muna. Di ba? O Maynila, ilang ba nandyan? Kaya nga importante yung data na sinasabi ni Kong kanina eh. Di ba? Paano namin malalaman kung kami DBP? Ilan ba pautangin? Kayo nga, hindi nyo alam. Di ba? Sino-sino ba kayo? Sino ba yan? Ay, nako. Pero sana matulungan natin at makaiwas na tayo. Kasi bata pa ako, alam mo, yung strike, papasok, maghahatid na sa umaga, sa hapon. Diyan nagkakaproblema. Sana magkaayos. Sa akin, yung paliwanagan, napaka-importante. Babati lang ako sandali dahil meron tayong nakikinig na ating laging taga-subaybay. Walang iba kundi si Ma'am Lourdes So. Si Ma'am Lourdes So ay ang ating Ma'am Lourdes na siya ang big boss ng Royal Ace. Royal Ace Cooking Oil. Andito, maganda yung Royal Ace na yan. Alam mo nyo, Ma'am yan, Lourdes, itong aking kaibigang Senador J.B. Ejercito, mahilig kong magluto ito. Baka naman yung, anong pangalan? Hindi ako nagluluto. Lourdes So. Royal Ace yung Royal Ace. Royal Ace Cooking Oil. Royal Ace. Si Kong, mahilig. Tagakain na ako, tagakain. Tagakaya ka lang. Binibigay mo yung Royal Ace doon sa katulong mo. Yung gano'n. Para magkanton. Magkanton. Alam mo, salamat. Ikaw, hindi mo magpakanton, ha? Thank you, Masarap di ba? Masarap. Masama yan. Ayaw, wala si Ed eh. Aba, Ang sarap ng kain namin doon sa Canton Road. Basta magpapakanton ka lagi. Sen, ayos tayo dyan. pero ako, Talaga kahit si- na nawala ako doon sa Pakanton, yung mga Bangkok nyo, sen, ako'y available. Diba? Yung mga pag-ikot. Just in case. Just in case. Ito Just in sina case. SP. Oh. Nakalimutan na yata ni SP na tayo, boy pa eh. Ni Senate President Mig Subiri. Subiri, oh. Mabuti pa yung Happy tatay birthday. niya. Happy birthday. Happy birthday, happy Mabuti pa yung birthday. tatay ni Senate President Migs, hindi tayo nakakalimutan. Pag Manong Joe. Manong Joe. Pag nakita natin, talagang, The si original. SP, parang medyo tumigas ang leeg nung naging SP. Ganun ba? Parang, Happy 50th wedding anniversary kay General and Mrs. Frankie Bravo. uy, Den, 50th wedding. General, ilan? General. Happy Ilang taon? 50th wedding Naku, anniversary. 50th wedding, medyo ano na to, nasa mga Liebo 70 na 70. to. Oo. 70 Alam mo, kakaunti na lang kung maabot dun sa ganyang anniversary, 50th. Diba? Ito ang naging senior Oo nga. undersecretary ng Achievement DNR. yan, ha? 50 Oo. years. Yes. Nung panahon ni Secretary Angie Reyes. Siya, Si General Bravo. General Bravo. Congratulations, Mr. and Congratulations. Mrs. Basahin ka lang itong mga ano natin, Basahin Angry mo na Birds basahin. natin. Ay mo, ikaw na. Ito, suking natin to, si Mr. Revelito Magallones. Good morning po, DZRH Executive Session. Always watching your program, Executive Session, every Saturday. Salamat po. Salamat po sa suporta, sir. At nakikinig daw ang yung sa Hermosa Bataan. Ngayon, si Mayor Jopet Tinton, tsaka si Ay, Mayora Oy, si Ann. Mayor! Ay, kasama ko nung isang gabi yan. Si Jobet. Mayor Jopet. Kita kami.
eh. Ah, Si talaga? Mayor Jopet, mabait yan. Piloto dati yan. Oo. Ganon. Hanggang ngayon, piloto pa rin. Minsan-minsan, pag sabi nga niya, pag wala kang Bakit ano, nagpakandot wala naman kang ng chopper. Sabi niya, tawagan mo lang ako. Napakabait yan si By Mayor the Jopet ng Hermosa. By the way, tayo nakikiramay dun sa dalawang piloto. Oo. Ay, oo. Sana wag na ninyong gamitin yung Robinson na yan. Hindi, R22 yun. Luma na kasi yun. Oo, luma na talaga Yung yan. R44 dapat bago-bago na. Tsaka Yung dun sa- R22 medyo luma na talaga yun. Doon sa Ano ba mga ito yung parang bubuyog? Yung Oo, yun? yung R22. Yung R44 safe na yun. Yan yung ginagamit Ang nagiging namin. problema natin dyan, yung mga trainer planes natin, bagsak ng bagsak. Oo, Maski eh. ng panahon ni FBR, ganyan din. Kaya nga, doon sa Kaya nga community, trainer plane eh. doon sa community, parang bago daw bumagsak, iba daw yung tunog ng eroplano eh. naku naman, baka naman, Kiramay tayo. sana wag nang hintayin na meron ganyang mayroon mga pang sakuna ganyan. bago i-ground yung mga... Dapat huwag na gamitin R22 Huwag nang na gamitin, luma na yun. di ba? R44 is Sabi safer. naman ng kaibigan mo, Ambassador Jose Manuel Babe Romualdez, magkakaroon ng talagang modernization ng Ganun, ating armed forces. Armed Forces. Commitment ba yan? Commitment ng ano? Sabi ng ni Amba Babe, ha? Oo, sa trilateral Sa meeting. trilateral meeting. Pati daw Japan magbibigay sa atin ng modern na... Tama-tama, anduwal na si Presidente pa ngayon. O ano ba Hanggang ngayon, nangyari? nandun Doon sa discuss nga natin yung pa. trilateral... Trilateral Summit. Well, maganda naman dahil in-enhance yung ating supposed to be security. Defense. In addition to that, Oo. dinagdag, tama naman yun, dinagdag yung ibang mga items which were Like? originally off the table. Like, Like yung tungkol doon sa expand ng items na pwedeng ano sa Amerika, trading sa trade. Yung trade agreement together with Japan sa trade din yan. Tama. And then yung investments nila, sana totoo ito. Yung sa semiconductors, etc. bakit? Hindi ka ba naniniwala kay Secretary Fred Pascual? Na totoo yan? Si Secretary Fred Pascual, hindi siya pinagsalita. Tungkol dyan. Ang nagsasalita si Babe. Tungkol dito sa workout na ito. Hindi, bakit And then, narinig mo na bang nagsalita si Secretary Pascual? Oo. kahit Tapos, at ito, I think may mangyayari doon yun. Kasi, di ba ang US surplus palagi yan sa agriculture and food products? Ang sabi ni Ambassador Romualdez, baka magkaroon na additional na ano sa atin para sa food and agricultural products under PL 480. Kasi talagang hindi natin nagagamit yun eh. Hindi natin nagagamit yun. And Alam mo, importante, very active din yung ating mga ambassadors. ambassadors, yes. Diba? Kasi yan yung talagang connect natin doon sa iba't ibang bansa eh. Kasi sila yung nakatutok dapat dun eh. Sila nakatutok. Eh kung ikaw ay para kang si anak araw, di wala. Nako. Pero Mabigat? Mabigat sinasabi mo. Sa anak araw, Mabigat Kilala, yun, parang tama. kilala ko yan eh. Oo. Dati bang governor ng Central Bank yan? Oo. Oo. Kilala ko. Yoshit. Yoshit. Pero magandang development tong trilateral talks between the US, Japan, and the Philippines. Especially sa sitwasyon natin sa West Philippine Sea na Oo ba? masyado nagiging mainit. Ang sa atin lang naman, sabi ko nga, hindi naman natin, lalo sa mga protsya, hindi tayo nangahamon ng gera. Pinoproteksyon na lang natin yung ating pong teritoryo. No? Hindi At naman- isa pa, ay hindi rin natin kayang i-match ang China, which is a superpower. Tayo po third world lang. Kaya nga we have to forge alliances in the meantime while we are strengthening our armed forces and coast guard. Kailangan mag-forge tayo alliances with the right-thinking nations. Yung mga allies natin, andyan na yung Estados Unidos given South Korea, Australia, Japan. Tsaka alam mo, sa mga naging bisita namin, nakausap pa namin si Prime Minister Kushida, no? Pumunta kami last year ni Senate President Big Zubiri. Dati laging ang pinag-uusapan yung trade, yung assistance, pero ngayon talaga particular sila sa security issue, especially in the Indo-Pacific, itong West Philippine Sea. Hopefully, maipasa natin yung reciprocal access agreement with Japan para at least yung mga armed forces natin can reciprocate, pwede silang dumaong dito, pwede rin tayong dumaong sa kanila. Parehas. Para po yung freedom of navigation in the West Philippine Sea by having these alliances ay mapanatili po natin. I-work out natin yun, but at the same time, we should take a look at how our ASEAN neighbors are doing it. No? Kasi we are pare-parehong claimants natin in certain areas in the West Philippine Sea, South China Sea. And sila, na-work out nila yung kanilang defense capability.
Vietnam, Malaysia, Indonesia at lahat. Sana yung ating defense capability will also result in a self-reliance program. Kasi hanggang ngayon, hindi na natin nagagawa yung ating self-reliance program. Naumpisan niya noong panahon ni President Marcos Senior. Ang nangyari, nabuwag Na-delay ng delay. And then we are so dependent on US. Oo nga. Hanggang ngayon, sa weapon. Ang target natin. lang naman natin dito is not to put up formidable armed forces. Yung minimum credible Decent lang. defense, decent defense posture lang, no, na at least re-respetuhin tayo, and that would take time. Pero alam nyo, nangyari kasi dyan, Kong John, at siguro alam mo ito, na yung budget for AFP modernization na-delay na yung modernization kasi laging natatapisan ang budget ng modernization. Ito, pag kakabalik ko lang, na-observe ko from the HGAB, from the NEP to the HGAB again, pag albawa, theoretical 10 billion. Darating sa sa Senado 5 billion na lang. Natapisan ng kalahati. So yan, that's the reason why our Horizon 1, 2 and 2 was delayed. Ni-restore natin ulit kasi because of the situation sa West Mabuti nga Philippine Sea. nandiyan ka, di ba? Kung wala ka dyan, di paano na yung AFP modernization na pinag-uusapan na since 1992, 1993. Kung natatama pagkakandanda ko, 30 years ago. Kasi yung AFP modernization, may specific set aside talaga yung budget niyan supposed to be. Kasi yung mga BCDA bases, yung ang nagkukunan malaki niyan eh. Kasi when yung BCDA law was passed in 92, kung tama ang pagkakatanda ko, ang talagang gusto niyan is to develop yung former US military base. Yes. But since walang pera, ang ginawa is yung mga former Metro Manila military camps dito sa Kamaynilaan ay ibebenta, and 50% niyan set aside for AFP modernization. Malungkot. Ang malungkot lang, nabalitaan Lalo ko. na yung BGC. Yung Port Bonifacio, ang laki ng pagkapayanta dyan. Ang laki. Nawala yun, hindi natin alam saan napunta yun. Dapat sa modernization napunta. Pero mukhang sa ibang ang balita ko, sa Sen, iba nailihis. doon sa succeeding na mga revisions ng batas, yung original intention, nawala na kasi yung allocation. Nakita, ang laki pala ng pera niyan. Hati-hatiin natin yan. Ganon. Ang ginawa, minuscule na lang. Nalalagay Hindi sa mo na general fund mararamdaman. kasi. Oo. Dapat yun talagang for the Tsaka yung Tsaka nawala. yung FBDC, hindi man lang nakikita yan eh. FBDC. Fort Bonifacio Development Corporation. Ito yung joint venture between BCDA. 55-45 yan. Between BCDA and Ayala. 55-45. Baka ngayon nakikita na. Baka nakikita na ni Sana. Secretary Decgo yan. Sana nakikita na yan kasi ang dami dyan na nakatago. Nako. Yung mga Retained earnings. retained earnings. Ang bigat ha. Natago lang ha. Tago. Panahon ni FBR to, doon na privatize yung Fort Bonifacio. Sayang, sana kung yung that time 7 billion lang yata noon eh. No? Sana nailagay talaga na specifically talagang na-earmark for modernization. Pero nangyari, parang nailagay sa Gen Fund. Hindi na alam kung Tama saan kasi napunta. kasi sabi nung kaibigan ko na involved dyan sa defense industry. Alam mo, kung noon, bumili tayo, doble ang nakuha natin. Bakit? Kasi noon, na exchange rate, 1:28 lang eh. Ngayon? Ngayon, 56. Diba? Di doble na. Yung mabibili mo nun sana ng dalawang jet o dalawang submarine o dalawang etc. Mabibili mo ngayon, kalahati na lang because of the exchange rate. Di ba? Nagdoble na eh. 1:56 Tsaka nagbago yung na mga dyan ha. Maraming mga nagbago dyan sa mga lease, ownership, etc. Oo. BGC. Ang hindi nga, at sa BGC pinag-uusapan mo. BGC kasama na yung bili mo. Kailangan, di pa babuusin yung ad hoc committee on basis conversion dyan sa Senado? Dapat ma-review lahat. Yun na importante Diba? Pero para sa akin, hindi naman huli ang lahat. Kasi nung mga panahon din yun, iba yung technology. Ngayon, ibang-iba na. Yung, may mga hypersonic missiles na ngayon. Tsaka yung drone eh. Oo. The drone. Tsaka may AI pa. Ang tindi na So, iba na yung cyber warfare Iba din na ngayon ngayon. ang yung mix mo of
security Iba na. requirements. Oo. Tama din si Pao. At least ang benepisyo naman doon is that magiging updated. Yes. Kung ano naman technology ang makukuha natin doon sa defense industry. Pero sana naman, yung gestation period, medyo bawas-bawasan man ng kaunti. Ayun lang. Yung Oo. mga 5 Yun lang. years, baka okay sa akin. Pero yung mga 10, 15, 20, katulad Wala dito, na. 30 years ang gestation period. Labo yun. Hindi, pati nga yung the kinds of weapons na nakalaan doon sa modernization. Oh. Kasi Pero baka- alam mo, nakita ko talaga yung mga antiquated na mga hindi ko alam kung anong F na yung mga nandito Oh. sa atin sa airport. At least at that time, noong mga Mga 90s. F5. Dati F5 lang yan. Oh. F5? Ngayon meron na tayong Vietnam War yun. Vietnam era Aba. planes yun. Ako mismo nakita ko yung multi-role fighter ng Sweden. Personal. Oh. Yung Gripen. Yung Gripen. Saab. Ay, Diyos ko. Ang layo. Di ba? Baski, baka 10 nun, isa lang nung Gripen. Baka hindi... Saka iba na ngayon ng warfare. Nakita mo naman. Iba na. Tumira nga yung Ukraine drone eh. Oo. Houthis drone. Oo. Swarm. Swarm. Oo, drone na ang warfare ngayon. Wala Iba na yung na. actual Hindi, na... sinasabi nga naman ni Sen ginagamit. JB, hindi naman tayo naghahangad nun talagang ganun ka... Minimum credible defense posture Credible lang. defense lang. Tsaka magsishift na tayo ngayon sa Horizon 3, external defense, because of the situation sa West Philippine Sea. Tama kayo, no? Yung huling, imagine, yung huling F-5 fighter, lumipad yan, 2006 yata. Tapos bago natin na-acquire itong mga FA-50 from Korea, siguro mga recently lang yan eh. So ilang taon wala tayong supersonic, panitora-tora yung aeroplano ng Air Force. Pero ngayon, dahan-dahan na natin tinitignan yan. Hopefully, kaya nga kami nagpunta sa Singapore ni SP Migs para... Dalawa na. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Dalawa na. Dalawa na yung pinakakawalan mo sa akin na yan. Sabi pinapakawalan ni Seth. Sa pangatlo. Trabaho ito. Bakit hindi pa kami kasama dyan? Siyempre, tinignan natin. Magtatrabaho din naman kami Tinignan natin yung posibleng mga kagamitan para sa Air Force. No? Tinignan natin yung Saab Gripen ng Ang galing nung Saab Gripen. ng Sweden. Tapos of course yung F-16 ng sa galing sa Estados Unidos. Meron daw Japan. Meron Japan ha. Meron Ay, Japan. Meron Korea. Japan ngayon. Yung Korean magaganda rin. Meron sila. Yung mga Korean, no? Yung binili natin FA-50. So, siyempre, may mga umano pa nga sa amin doon, ginawang issue pa. No? Naging ahente pa ako ng mga ng Bell, ng View, ng Boeing. Sinasabi ko Alam mo, sa'yo. yung mga nagsasabi niyan, gawain kasi nila yan. No? Hindi dapat sila legislator. Baka hindi ka Commissioner. Para hindi ka masabihin ng Para- ganyan, isama mo kami. sama nyo Isama kami, mo kami. yan. Para lahat tayo. Kaya nga may tayo, gem. tayo doon. Alam mo, ito si ASP, Senate President Migs kuha na to. Puro. Diba? Yeah, pero ito seriously, Oo. swerte na andito si Sen JV. Talagang Yan ang sinasabi ko Yun sa'yo. sa Pag wala si Sen nilinin- JB, ba sinasabi? Uy, hindi hindi, pero Ayun kasi ka lang nagsasabi niya. mahirap yung sitwasyon ngayon ni Sen JV dahil ang daming mga naninira at may nagkukumpas talaga according dun sa message ng China. At Yun makikita mo yan nakakalungkot, sa social media, yung propaganda. Makikita, iba na ngayon yung propaganda ng China at mukhang may tumanggap ng project para pag-awayin ang mga Pilipino. Ito At nga, kailangan ang tayo tanong ko, mag-ingat dyan. meron. O, ito. Alam Tama natin, si alam Pao natin. dyan. Ito. ano Meron yan? daw explore Singapore round trip. Ay, hindi to. Huwag na. Wag yan. Saka na natin sabihin. Air and Defense Show yun. Yan. Kailangan yung mga air defense. Oh. Diba? Show yung mga yung mga pinupuntahan ni Sen, sama tayo. Oh. Pwede rin naman tayo maging ahente. Pero ito lang ha, tatanungin ko lang, dahil nga meron ng pumapasok ang China rito, ito ang tanong dito sa JB. Yung bang sa usapan natin ng Amerika at Japan, kasama ba nito yung pagsuporta sa ating militar? Kasi alam mo naman to, Sen JB, wala naman pong ibinigay ng materyales ang Amerika na libre. Wala mo. Lahat yan may bayad. Kung gusto daw natin ng mga magaganda, bilhin natin, di ba? Yung mga junk yun, yung mga dati. Yung mga dati, yun, may bayad pa yan. Bigat Binabayaran naman yun, yun. hindi libre yun. Huwag Wala naman. akong libreng ibinibigay sa atin. So doon sa nag-iisip na, dahil kalyado tayo ng Amerika, ano tayo, libre. Hindi. bibigyan tayo libre. Wala akong, di totoo yun. Hindi tayo bibigyan ng libre. Tama kayo, Bibili din yung tayo. todo, alam mo, naano ko rin si PRD dahil sa budgetship. Pero kung titignan mo rin kasi, yung Amerika, yung kanilang binibigyan ng military aid, naku, nasa baba tayo. Sa dulo. Nasa dulo tayo. Nasa- Tayo yung brown brother nila, Oo. pinaka-loyal ally. Pero diba, kung yun, nasa dulo tayo in terms of dollars ha, Pinaka- sa boss, military aid. Matagal na yan. Kapatid naman kita, maintindihan mo naman Yun daw nga. yun.
Nakakalungkot din, di ba? Kaya hindi totoo yan, libre. Hindi mangyayari yan, libre. Walang Tayo libre binigyan dyan. Ito Walang lang. libre dito. Ito ang sigurado. Ito sigurado to. Target ng Philippine Charity Sweepstakes Office na mabigyan ng patient transport vehicle o ambulansya ang lahat na lokal na pamahalaan sa bansa bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bukod dito, ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, pinag-aaralan na rin ang ahensya ang pagbibigay ng Sea Ambulance para naman sa island municipalities. Isa lamang ang pagbibigay ng mga PTVO ambulansya sa mga programa ng PCSO na may layunin na mailapit ang serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan sa bawat Pilipino. Kaya naman hiniikayat ni Robles ang publiko na patuloy na suportahan ang PCSO Lotto Games kung saan kumukuha ng pondo para sa charity programs ng ahensya. Okay, break lamang po tayo. Oras po natin, 4 na minuto na makalipas ay 10 ng umaga. Kahit maputing o wala na ang buhok mo. Pwede. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin Senator J.V. Ejercito, Undersecretary Dodo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz at Pao Capino. Good morning sa inyo mga kapatid. Morning. Good morning. Ba? Paano ba ito? Yung Pwede na ngayon ito, hindi pa? Mamaya Hindi ba? Pa. Ha? Mamaya pa. Oh, mamaya. Kasi mga kababayan, ito hong PCSO ay talagang gusto tayong punuin ng advertisement dito. Pero Saka, nagpapasalamat tayo. Mukhang tuloy-tuloy ang kanilang tulong. Lalo na ngayon sa El Nino, ha? Oo. Daming mga kailangan ayusin dyan. Grabe yung biyahe ko Grabe. kahapon, mga 12:30. Halos hindi kinaya ng sasakyan ko yung init. Ganun Akala ba ko nag-overheat na ako. Hindi, matindi. matindi. Ganun, Matindi. kahapon, ha? 40, doon sa, Una-una saan ka pupunta kahapon? may Opisina. anim na Sa opisina. may anim na na lugar 46 degrees. Nako. Grabe. Yung 10 to 2, iwasan natin. Yung matindi. 10 a.m. to Grabe. 2. Ngayon, tuloy nagkaroon tuloy ng problema Taguig at saka Makati. Taguig at Makati, bakit? Kasi si Mayor Lani Cayetano, Oh. sabi niya, DOH, dapat naman na-project ninyo na ganito ang mangyayari. Itungkol dito sa outbreak, pertussis, etc. Wala pa lang mga additional na mga preparasyon, etc. Oh. Sabi ngayon ng mga tiga Makati, ayan ang sinasabi ko sa inyo. Kung hindi kayo lumipat sa Taguig, meron kami. Ayun. Kompleto kami. Dapat Ayan. sinagot din yun ni Mayora. Oo. Kung meron kayo manong ibigay nyo dito sa mga dapat... Available daw. Available. Yun naman pala. Pumunta kayo Again, doon. usap ulit yan. Usap. Pumunta Hindi kayo doon. mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. Pumunta kayo kasi. Pumunta kayo. Oo. Baka naman kasi pagtakbo ni Mayor. dyan, di makalimutan nyo. Kaya kailangan merong konting attendance. Yan. Pero sana magtulungan kayo sa akin Oo. pareho namang kanyan pareho namang kayo ng objective na tulungan yung mga dating tiga Makati, ngayon ay tiga Taguig. Di ba, hindi natin alam, baka sa susunod mapapunta ulit sa Makati. Wala Oo. Ayusin. Hindi, pero dito, active dapat ang local government. Kagaya si Mayor Joy Belmonte. Hindi na niya hinintay yung available ng DOH. Ako na mismo, Ako maghahanda na. Bumili- Sa syudad. Oo. Diyan nagkakaproblema pati yung procurement. Kasi sa DOH pala, ang naging problema yung lowest bid. Leader. Sa darating pa sa July yung kanya. Kaya mababa. Ayun naman pala Yan ang sinasabi. Kasi usapan naman lowest bidder Mali nga yung procurement law na yan Isipin mo, emergency na to Wala pa bang galaw para i-amend yung procurement? Pero nasa floor na yan. Nasa floor Currently. na sa inyo, Hopefully may pasa Dapat natin. ayusin na yung procurement law. Hopefully may pasabay itong Kalokohan pagbalik yun. namin. Nasa floor na yan. Period of interpellation. So hopefully maipasa bago mag-CND adjournment. In the Sa Ed, Go. may commitment na pala patient transport vehicle sa'yo. Bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos, baka maibigay na rin sa'yo. Ayun. Hindi. Ito, nag-text na. Nag-text na. Si Ferdinand. Text na? Yung hinihingi daw natin na patient Transport vehicle. Ito na. C na. Yung bago, yung binasa natin. Patient transport vehicle na yung gagamitin sa mga Mas maganda na. Mas Tama-tama, maganda na. isla yun Isla yun. Baka naman Panglaw. GM Mel, bigyan naman. Parang naman Kasi Ferdinand Bong. Baka naman iniipit lang yung ambulansya natin sa baba. Hindi kaya iniipit dyan. Medyo tignan mo. Baka may Pero mga si GML, hindi niya niipitin. Pero yung mga tao niya, GML, di ba? Ano Pagkatapos katagal na ba isa yung request? alam mo, GM,
Kukunin na lang natin to sa Emerald eh. Kaya naman eh, Mag-show Hindi, ka daw meron muna. daw. Meron naman daw. Naiusap lang naman tayo kay GML, di ba? Baka naman gusto mo ng pilot area kung saan ito dadalhin. Yung C. Yung C, patient vehicle. Vehicle. Yan ang ibigay mo. At ikaw ay pasasalamatan ko Yeah. hanggang sa ending ng panunungkulan ni Pangulong BBM. Yan. Pagka hindi nyo naman yan na Lugar mo, may dagat ba yun? Meron. 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 Kailangan natin magpagawa Yaw. para maipasok yung... Hindi, Si vehicle. Meron doon. Meron. Walang dagat yun, lalagyan mo ng dagat. Oh. Yan. Lalo na ngayon, parang record high ang mga temperatura 46 ngayon. degrees na Mga eh. heat index, grabe. 46 degrees. Grabe. Iingat po kayo mga kababayan. Sabi nga ha? yung from 10 a.m. to 2 p.m. kung pwedeng wag tayo, yan ang mga iwasan natin. iwasan Yan yung na. pinakamainit. 4 hours yun. Di may Alam mo, Extra init yan. alam mo ang epekto nitong mga heatwave na to, ang sa napapansin ko, yung mga isla natin, ang mga bayan, especially for example like Boracay, kapag summer at tag-init, alam mo ba na brown out lagi dyan. Hindi masolusyonan Naku, nito. isa pa yan, Hindi brown masolusyonan yung kuryente dito sa mga lugar na to na lagi pag summer, lagi kinakapos yung supply ng kuryente, nagba-brown out, lalo sa lugar kamukha ng Peak season Boracay. kasi, peak season. Oh, at saka lalo sa lugar kamukha ng Boracay na tourist area yan, maniwala ka dyan kung minsan 8 oras ang brownout dyan. 8 oras. Ito 8 naman. oras yan. Oh. Paano yun? Paano Ayaw ko nang basahin ito solusyonan eh. yun, di ba? Oh. Itong sinasabi ni Dodi, kay ano daw, Sino yan? kay Yusek Dodo. Hindi daw problema yung sinasabi ni Sen na 10 to 4. Oh. Nasa loob lang yan eh. Nasa Ng loob alin? lang daw siya. Sino? Ng aircon. Ikaw daw. Kwarto. Sige, Ikaw daw. Ikaw daw. Sabi ni Dodi. Ni Dodi. Ikaw, Dodi. Ikaw, Dodi. Huwag ka sumama dito sa mga ganito usapan. Ikaw naman eh. Ikaw, Dodi. Kasi si... Kaya mo alam yan kasi malamang Ginagawa mo. Ginagawa mo. Nasa loob ka ng kwarto, 4 na oras, nakalabas sa wet mo. Ito ba yung may mga generic na sabon? Yeah. Wag yun. Si ano yun? Si Tipid-Tip yun. Si Senator Tipid-Tip. may mga sabong Katabi maliit. ko. Katabi ko. Kaya nga. Bigyan mo ng Tipid-Tip ngayon sa amin. Ito mga Tama, tama. Sa summer, Sa tubig. mainit. Sa tubig. Para makatipid sa tubig. Tabo lang ang gamitin, Para tabo. Hindi. Meron siyang Save water. Ah. Shower together. Tsaka save power. Oo. Kasi Tubig. Mga Kuryente naman. bata, Kuryente mga naman. bata. kuryente kasi. Sabi mo nga, mga lahat bata, mga gumagana. bata. Oo. Save power, sleep together. Yeah. Para yeah, sa halip na 2-3 aircon, di kung Isa pamilya lang, kayo, isa sa lang. isang kwarto na lang kayo. Alam mo yan, sinasabi ko sa iyo, Sen. Save power, sleep together. Ayun. Yan. Mag-iiwas ka dyan sa kaibigan natin Rodito. Pero natutuwa ako sa may directive ang Pangulo na ipagbawal yung mga sirena at Yan. mga blinkers Ay, naku naman. at mga convoy, lalo sa mga government officials. Kasi malala na nga yung traffic natin. Pag Sasama dumaan pa pa ang kayo convoy, tigil lahat. Madidisrupt yung flow. Tama. So, salamat kay Pangulong Bongbong Marcos for this directive. Kasi minsan nakakalungkot din, di ba? Dadaan yung mga convoy, tigil kayo lahat. Di ba? Nadidisrupt yung flow. At saka sa akin naman, ito personal ko lang naman. Kung kayo matataas na opisyal ng pamahalaan, dapat kayo magsilbing Kayo, example. halimbawa. Hindi yung kayo, may backup kayo, dalawa, Parang nauso tatlo. Nauso, no? Dumami. Tapos papasok kayo doon sa mga hindi mapasukan ng mga kwan. No? Tapos mahuhuli kayo. Pag nahuli, sisibat lang kayo. Parang yung nahuli kahapon ba, noong isang araw. Di naman, siguro dahil yung mga driver minsan, pag wala yung amo, ganun di ba? Pero Hindi yung babae din. Parang asar na asar ako dun sa Sino man- babaeng sino Anong babae? babae? Yung Sa babae na naman yan. Yung sinasabi niya na parang pamangkin daw siya ng isang AFP, member daw siya AFP, Ay, hindi marami daw talaga pwede na kumpiskahan ng Marami lisensya, nagdang- inglesera. Pero yung pag-alis ni Presidente Bongbong doon sa Blinkers. blinker, kasama nun protocol plates, may kasama yun. Dalawa yun eh. Kaya Yung nalulung. issue niya eh. Bawal na rin ang protocol plates ng Judges. Iba, lahat except for a few na up to number 12 yata number parang ganun number. Pero alam mo, 10. kausap ko nga yung dalawang kaibigan nating judge nitong mga huling araw. Sabi nila, kung merong security threat, lalamang pa ba yung security threat nila? 'Di ba doon sa security threat naming mga judges, doon sa mga inisyu namin desisyon. Baka naman kailangan ma-consider din, 'di ba? Yung iba naman daw, 'di ba? Pasintabi Kung security threat, anong gusto nila protocol plates nila?
Hindi, di ba sila yung inalis? Inalis sila eh. Okay. Di ba? Oo. So nag-file yata sila ng motion for reconsideration or whatever. Para dun sa Para ganyan. naman kasi nga yung Para sinasabi ma-identify yung kotse nila. nila, hindi, Nandyan para sila. naman yung pribilehiyo na tinatanggap nila noon, wag alisin, di ba? Kasi kung security threat lang naman daw, sabi niya Pare-pareho lang. Pare-pareho lang. Yung mga ibang legislators wala kang ginagawa. Di ba? Naka-security, naka-8 pa, naka-etc. pa. Ano naman ang rush doon? Wala ito. namang ginagawang rush yun. Judge, Ito, kung ikaw, Judge, ikaw RTC o MTC judge ka, lalong-lalo sa Mandaluyong, Oh. may security problem ka. Oh. Kung yung 25 square meters ni Parang Ed, Oh. hindi mo inayos. Hindi mo patanggal. Hanggang ngayon. Kasi Tatlong delikado. taon na yan, ha? Ano yun? So, yung pabalik-balik sa MTC. Pabalik sa MTC kung saan-saan. Ito mabigat. may Supreme Court decision na balik pa sa Ano ba yan? Anak ng puta. Naging justice na si Justice Maidan. Oo. Naging justice. Naging justice na. Noon court ad pa lang. Baka naman maging chief justice na to bago pa ma-resolve yan. Pero bago natin makalimutan, ha? Sen. Speaking of wang-wang, ha? Doon nga sa amin, eh. Naku, yung mayor namin. Ay, convoy yun. Mag-gym Convoy. na, may convoy pa. Convoy yun, convoy. Para si Mayor Zamora na naman yan, ha? Hindi naman. Tsaka yung halimbawa, kasi nung mayor din ako, Oo. pag ganun kasi, dapat alam mo yung sitwasyon. Yeah. Kung Tama. naka-convoy ka, may escort ka, hindi mo alam na traffic. Kasi hindi ka natatraffic. Kasi alis lang sa subdivision, napakalapit ng City Hall. Naku, nakatigil lahat. Isipin tama. mo, Pinalulusot pagdadaan. ka. Isipin mo yung disruption ng traffic. Alam mo ninyo, mga kababayan, ha? Tigil lahat. Tigil lahat? Pag nakita ho ninyo yung mayor ninyo, nakita ho ninyo yung congressman ninyo na ganyan ang ginagawa, may mga backup, may mga security, napakadami, wala namang nakakakilala sa kanila, hindi naman sila mga sikat, di ba? Gusto lang nilang magpakilala. Sa susunod na halalan, wag nyo iboto, ililista namin dito isa-isa. Pero dito, ha? Ito muna, announcement. Nagpapatuloy ang submission of entry sa PAGCOR Photo Contest 2024. May tsansa pa kayo mag-submit ng inyong entry hanggang July 31. Kaya naman muling inaanyayahan ng PAGCOR ang mga amateur at professional photographers na sumali sa PAGCOR Photo Contest 2024 para sa tsansang manalo ng malalaking premyo. Harvest time ang tema ng photo contest kung saan isa sa highlights ay ang bagong drone category gamit ang drone cameras. Mayroon pa rin conventional category, tampok ang mga larawang kuha gamit ang digital cameras at ang mobile category, tampok ang mga litratong kuha sa mobile devices. Ang total cash prizes para sa Patimpalak ay 2.23 million pesos, 100,000 piso. Ang premyo bawat isa sa conventional category habang 50,000 piso naman bawat isa ang 16 na mananalo sa mobile at drone categories. Para sa kumpletong detalye, bisitahin ang PAGCOR Photography Contest 2024 subsite www.pagcor.ph. Oras po natin, 22 minuto na makalipas sa ika-10 ng umaga. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin dito Senator J.V. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz, DOJ Undersecretary Dodo Dulay, at si Pao Capino. Good morning sa inyo. Good morning. Good morning. Good morning Good morning. kay Commissioner Lawrence Jestro ng National Youth Commission saka si Vice Mayor Gumban ng Iloilo. Good morning sa inyo. Morning. Chairman, Vice. Happy birthday ulit kay Senate President Big Subiri. SP! Nasa SP! Bukidnon. Oy! Meron siyang Birthday pa-concert. ba? Birthday nga? Birthday ngayon. Happy birthday. Nasa Bukidnon siya ngayon. Nasa May Bukidnon. pa-concert siya. Pagod. Basta kami Ano ba si SP? Last term? Last term. Last time. Hanggang 2025? 2020. 25. 28 pa. 28. 28. 28 pa. 28 pa. Tagal pa. Haba-haba Oo. Oy, marami akong pagkakataon. Marami, SP marami. na Matagal maalala pa ko. naman. eh. Matagal Matagal pa. naman. no. Don't be patient. Yan. Be patient, Pero yan, transport Pag- vehicle. Basta pagdating niya dito, Alam mo, hindi masamang magpakanto meron yan. akong pa-contest din eh. Ano? Pag-uulaan eh. Anong unang matatapos? Yung kaso sa Mandaluyong o itong transport vehicle na kasi? Mag-uunahan. Pa-contest. Magpapakontest ako. Pa-contest ka. Oh, kung Magkano? kung ano ang unang matatapos, yung kaso sa Mandaluyong Ayan. o yung Ayan. pagbigay ng ambulansya ng PCSO. Bumalik pa sa Sabi Metropolitan. naman ni GM, Oh. mag-siopaw ka muna sa Emerald. Ayun, Emerald. baka yung Pero show at pa. least nakakatigim tayo. Natitigman natin. Pero yung Kasi- Sinlo, hindi pa. Wala. Wala. Saan ba yun? Sino ba yan? Good Chairman. morning, Chairman. Good morning. Baka may Chairman. pa-high Sinlo naman. Oo. Baka naman. Baka naman. Naalala ko na naman. Magastos yung pakanton. Eh. Naalala ko naman yung MTC, RTC at Supreme Court na babalik na Oh, naman sa pabalik-balik. MTC. Mas mataas na ngayon yung MTC. Hanggang kailan yung contest mo? Hanggang kailan? Hanggang matapos yung termino ni Pangulong BBM.
Sila kayo mauna. Baka umabot na sa susunod na Pangulo eh. Di ba? Oo. Pero kami naman po mga kababayan, nagbibiro lang. nagbibiro Alam lang. nyo, Sabado naman ngayon. Oo. Sobra Konting, ng relax lang. sobrang tensyon na ho nung bayan. Relax Diba, tayo. ayaw na namin nung hard news na tinatawag, di ba? Kaya kami biruan lamang dito eh. Happy Nakita mo birthday din. Kanino? Joel Paredes. Hoy, parang Joel. Uy, Joel, happy birthday Tito Joel. Dating PIA Director General. Director Oo. General. Joel Paredes. ha? Matinding journalist. Kaibigan natin yan. Siya nga pala, nakiramay tayo sa pamilya ni R.C. RC Constantino. Constantino. Oo. Yes. So, mabilang buhay na. Nakikiramay po Isa kami. sa mga talagang aktivista na talagang yung passion niya. Passion, na talagang, passionate. laging nandyan para lumaban sa mga issues para Yes. sa bayan. At isa sa mga pinag-usapan, lalo na nung kanyang necro, yung kanyang pagiging makabayan, pero isa sa mga tunay na kaibigan ni President Erap, Yes. hindi nang iwan yan. Talagang Si nandun RC. siya all the way. Kaya nalulungkot din ako dahil si RC, masarap kausap yan. Yes. Masarap kakwentuhan Hindi nga yan. ako nakapunta doon sa kanyang wake Pagdadasal na lang natin. Pagdasal natin. Kaya kay Tita Dudi, kay Casey, Carmina, Red, Yes. sa inyo lahat, ako'y nakikiramay no, sa pagpano ni RC. Yes. Paano? Paano, Pao? Ha? Wala na Pao. oras. Pao. Paano? Happy Happy week. Saan tayo? Happy weekend, happy birthday sa Ha? mga kaibigan. Kung hindi nyo alam kung saan kami pupunta ngayon Hindi kayo lima. invited. Hindi kayo kasama. Hindi kayo invited. Diba? Pero kami, diba? Okay. Kaya nandito naman si Sen JB. Di ba? Happy Kaya- birthday ulit kay SP para maalala ka. SB! SP! SB! Hindi masamang SP pagkagaling mo sa Bukidnon, hindi masamang magpakanton ka. Oh, Hindi masama. di ba? Para tuwing meron threat na nagpapapirma, Yes. bubulong namin kagad sa'yo. Yes. SP, may 7 signatures na. Diba? Baka delikado ka. Ha? Pero magpaalam na tayo kasi tapos na eh. Oh, Pao. Ako po si Paolo Capino. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito yung kaibigan, Jonathan De La Cruz. JBS ito po, mabuhay po. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo. Ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Salamat po sa inyong pagsama sa amin sa executive session. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. By sa ngalan naman po ng ating kapartner, DOJ Secretary Boying Rimulya at Ambassador Teddy Boy Locsin mula sa bayan po ng Parañaque. Ako naman po si Ed Javier. Nagpapasalamat po sa pakikinig sa executive session. This executive session is adjourned. Salamat po, Facebook. Thank you. Bye.